Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, lagot Fernandez nagsalita na. General Marbel walang kawala sa pasabog PNP nabisto. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin. At bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin ulit simulan pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, meron pong ito patungkol din po ito kay General Marbel yung may bago po silang gagawin. Bagong estratehiya kontra droga. Nako, ano kayang estratehiya yan mga kababayan? Pero bago po natin bigyan yan ng komento, eto, panoorin po natin itong refresh lang po natin, no? Balikan natin itong kanilang press conference about dito sa drug, no? Sa pagkakahuli nila nitong malakihang droga. O yan mga kababayan. Ito po yun, no? Pakinggan po natin at bigyan rin po natin ng reaction, no? Kung ano po yung gusto nilang mangyari dito, no? Ito mga kababayan, panoorin po natin to. Oh, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to see such a big amount of generally shabu or methamphetamine. Sinalakay ng mga armadong. So yan mga kababayan, dito sinasabi nila na we are going to continue what we are doing, no? Because you don't know what you are doing. Yan mga kababayan, no? Sa alitagtag po ito mga karibin natin, yung nahuling malakihang droga. Sinasabi dito nila na wala, gagawin lang nila yung kanilang ginagawa. Pero ngayon, nagbago po yung kanilang siguro ko dahil hindi tinanggap ng taong bayan yung pagkakahuli nila ng ganitong kalaking droga na wala man lang encounter, di ba? Diniliver lang po ito sa sa checkpoint. Pero ngayon, mga kababayan, eto, si General Marbel, mayroon pong bagong estratehiya kontra droga. Ano kaya ito, mga kababayan? Eto po yun, eto, tutugisin ang source ng droga. Gagamitin ang tinatawag na recalibrated approach ng Philippine National Police sa pagsugpo ng kalakalan ng illegal na droga sa bansa ayon kay PNP Chief Marbel, mga kababayan. So yan mga kababayan, nagpo-focus na daw sila sa source, kung yung mga ano na talaga, yung mga dealer, mga kababayan. Hindi po sila magpo-focus sa mga user at saka pusher. Ang tanong ko lang, ano ba ang ninyo, strategy ninyo dati? Parang ganyan rin naman yung nangyayari ngayon di ba? I mean, wala namang nangyayari. Di ba mga kababayan? Anong strategy ba ang ginagamit niyo dati? Ito, ganito ba yung ginagamit nyo na strategy? Dito pa nga lang, ano na kayo Dito pa lang, supalpal na kayo dito mga kababayan. Di ba?
Kasi kung itong approach ninyo ngayon, yung tinatawag yung recalibrated na approach, no? Kung ginawa niyo yan dito, 'di ba? Sinundan niyo lang muna, hindi niyo hinuli sa checkpoint. Eh di sana, ha? Nahuli sana yung mga may-ari niyan, 'di ba? O pero hindi niyo ginawa. Bakit ang tanong? Tapos ngayon, yan na po ang gagawin ninyo. Yung mga malalaking tao na yung anuhin ninyo. Well, let's see. Ha? Let's see po kung ano po yung ano ninyo, ha? Yung magagawa ninyo. Ito lang po yung sinasabi ni Senator Bato. Nag-react po si Senator Bato dyan na sabi niya, I wish, ha? I wish them good luck. I hope and pray that they will succeed. Yan mga kababayan, ha? Yan po yung sinabi ni Senator Bato. Hangad ni Senator Bato de la Rosa na maging matagumpay ang bagong paraan ng Philippine National Police na masugpo ang illegal na droga sa bansa sa recalibrated approach ng kapulisan. Target ng mga otoridad na mahuli ang sources at supply. Nako, mukhang mahihirapan yata kayo dito eh. Ito opinion lang, mahihirapan po kayo. Mahihirapan po kayo. Supply chain ng droga sa halip na mga drug pusher at user ang hulihin, di ba? Yun na nga po yung sinasabi ko mga kababayan kanina na they will not focus on user and pusher. Doon po sila sa supply chain. Bakit po ba, mga kababayan? Hindi po ba kasali ng supply chain itong pusher at user, mga kababayan? Ano bang chain? Pag sinabi natin chain, no? Kadena, it's a connection, di ba? Connected sila sa isa't isa. So, kung ganun, hindi pala ito kasama na pusher at user sa supply chain kasi hindi naman sila magpo-focus dito eh. Ang pupukusan nila, yung source. Okay, palapakan po natin. Sana po magtagumpay kayong PNP sa paghuli dyan sa mga sources na yan. At good luck. Good luck nga po, sabi ni, baka alam ni Senator Bato kung saan diba, yung mga sources. Yung iba nga, may duda na eh. Kung sino. Well, anyway mga kabayan, ito. Patungkol pa rin po ito kay General Marbil, anak ko po. Nabisto ni Congressman Dan Fernandez. Yung mga pinaggagawa ni Marbil, ito mga kababayan. Usapan natin ngayon, ito po, no? Si Congressman Fernandez, Dan Fernandez. Dati artista yan. Hindi sinasadya na-expose yata si General Marbil na hindi pala kulang ang mga kapulisan. Natan actually ni Congressman Fernandez, si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara eh. Kasi sinabi ni Inday Sara, kung kulang yung pulis, dapat, di ba? Inano natin yan, binasa natin kanina eh. Teka muna. Basahin lang uli natin para magkaroon po tayo ng yung pinanggagalingan. Baka sabihin natin, binabanatan ni Congressman Fernandez. Ito kasi yung sinabi ni BP Sara na malamang dito nagre-react si Congressman Fernandez. Basahin lang natin Muli, basahin natin muli. Ito. Sana ba yung sa PNP? Ito. May mga representante sa Kamara dapat nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime. Yan di ba? Due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel, the country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future. So yun yung sinasabi ni Inday Sara, kung hindi natin masosolve yung kakulangan sa police, dapat nag-iisip kayo paano yung modernization, di ba? O yan yung sinasagot ni Dan Fernandez, in fairness. Hindi po yung si Marbil. Pero yung pagkakasagot niya, bumanda kay Marbil. Alam niyo yun, hindi sinasadya. O bakit? Ito po ang sabi niya. In a press briefing, Fernandez sa Batasang Pambansa Complex explained that the country currently has 1 to 507 police to people ratio in the Philippines. Ayan. So the ideal ratio is 1 cop per 500 individuals. So ngayon daw, 1 cop is 507. So
wala po tayong kakulangan sa pulis. Yun yung gustong sabihin ni Fernandez. O yan tandaan nyo Sa madaling salita, ang gustong palabasin ni Fernandez, mali si BP Sara na may kakulangan tayo sa pulis. Wala tayong kakulangan sa pulis. Okay? Okay. Ngayon, kaya po naman sinabi ni Sara Duterte na mag-isip kayo ng paraan kasi tinanggalan siya ng police escort. Ano po ang katwiran ni Marbil nung tinanggalan siya ng police escort? Basahin po natin si Marbil. Ito po sinabi ni Marbil. Okay. Ang sabi ni Marbil, in pulling out the police escorts of Duterte, Marbil cited major reasons why. First, he said that the PNP is experiencing lack of personnel to replace cops on the ground. Di ba? May kakulangan. So yan mga kabayan, paulit-ulit na lang ito si Marbel. May kakulangan sa kapulisan pero makikita mo naman sa Davao City tumpok-tumpok po yung mga kapulisan doon at nag-aagawan yata sa 10 million na reward, no? Kasi bawat napapanood nyo ba yung mga ina-upload ngayon? Bawat dumadaan na sasakyan talagang tinitingnan Halos 5 hanggang 10 pulis ang tumitingin, mga kabayan. Isipin nyo yan. Tapos sasabihin nyo, kulang na kulang po yung kapulisan natin. Kaya tatanggalan natin ngayon ng security, police security, itong si Vice President Sara Duterte. Nasaan po yung logic? Nasaan po yung reasonable na pwedeng katanggap-tanggap sa taong bayan? Kung yan lang talaga ang rason ninyo, mag-resign na po kayo. Hindi po yan tatanggapin ng taong bayan. Hindi naman hindi naman nakikita na talagang nagkukulang, mga kababayan. Sobra-sobra nga yung pinadadala nyo sa Davao Paano nagkulang? Sa kapulisan, sa ground. Yun yung sinasabi ni Marbil. Kaya, kinuha niya, pinull out niya yung 75. Nagre-react po si BP Sara sa sinabi ni Marbil na kaya siya pinull outan. Alam naman natin na nangangatwiran lang. Di ba? Kailan lang ba siya pinull outan? Nung nag-resign lang siya. Nung magiging oposisyon na siya. Doon lang siya pinull outan. Pero nung 2 taon ni BP Sara, tuloy-tuloy lang yung PNP. Ibig sabihin, katwiran lang yun ni Marbil. Nakulang yung mga pulis. Sabi ni Dan Fernandez, 1:507. So sa madaling salita, walang kakulangan tayo ng pulis. Isa sa kanila ni Dan Fernandez, yung hindi nagsasabi ng totoo. Malamang hindi po si BP Sara. Nagre-react lang si BP Sara Sinabi ni BP Sara, kung kulang tayo ng pulis, ang solusyon dyan, mag-modernize. May isip tayo. Ayaw mababanatan tong mga... Umiisip kayo sa Kongreso. Hindi yung nakikisawsaw kayo dito sa pagtatanggal ng kapulisan o ng police escort kay BP Inday Sara. Yun yung point ni Inday Sara. Ngayon lumalabas, wala palang kakulangan sa pulis. Dahil 1:507. Wala naman palang kakulangan ng pulis. Bakit kinakailangan nyo pang tanggalan ng 75 na escort? Hindi na po mabigat yun, yung 75. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.